diri sa siyudad sa Davao. Mayong hapon kaninyong tanan. Mayo ko sa inyong pasensya o pasaylo kay dagang ko giatiman sa akong personal na magkuhay pagkog Manila. Sige ha mo patawag aning kwan kong yun na lang mo na okay na ako matulong yun ang ilang kabuang na mo deklarar na lang ko independence sa Mindanao. The Moro land of Mindanao. Kaya mga buang yun mangita yung yayay sa ulo. Bitaw na lipag kung dako nakitaan na mo. Hindi man ta kadaan daw atubang. Salamat kung mag-imbitar ko ni Kapitan Omar na mo bisita sa inyo maging duyog-duyog. Babo may damay problema ta sa Mindanao. Ibang lugar sa Pilipinas, guwapo na. Pero ang Mindanao, kailangan pa yung development na mayo. Niya mamis gobyerno, mangyo lang nga mahuwat lang ka. Pero kung dili na nato matulon ang ilang kabuang, mabuhay na lang ka. Kaya mabuhay matang rin sa Mindanao o kita lang. Wala mo na ito. Kaya puro-moro manta. Ako dito kompleto kay akong lula raman. Pero si Omar, left and right ang takso ko pagkamaranaw. Pero ganun pa man, masayang ako na nandito ngayon at alam mo sa totoo lang, hindi naman sabihin ito kasi na si Omar apo ko, pero dito sa Davao paski sino sa inyo, hindi lang sa mga Duterte, dapat talaga ang Duterte side na may talagang medyo puro yung pagka-moro nila. Kailangan natin ng isang leader. Maghanap kayo ng leader. Hindi na kailangan si Omar o kami. Maghanap tayo ng leader dito sa siyudad ng Davao na Moro. Tayo anak ng mga Moro na bright. At yan ang ating alagaan. Maybe 5 to 10 years from now. Lagyan naman natin ng isang makatikim lang man ang Davaoenyo na puro na mayor na talagang Moro rin from Davao. Kundi kalagan Kamsog sa Grilling kung Mindanao tayo. Alam na tayo ang total, magkapatid man tayong lahat. Except for just the lingua, salita, lahat tayo ako may kunting dugo sa Moro. About time na pag-aralan ninyong mabuti. Ba't kailangan pag mag-eleksyon, pagdating ng panahon niya, isa lang talaga ang boto ng Moro. Tandaan ninyo yan. Kaya kung may magtakbo na Moro na konsihal, i-build up natin vice mayor, at bakang alaw, kung maawa si Lula sa atin, bigyan tayong isang Moro na dito sa siyudad ng Davao. Gaya na rin tayo ako niyan.
Wala, hindi man ako bago kasi lula ko Maranao man rin sa mother side. So, more or less komportable ako kung may karoon tayo ng moro na wala makaintindihan man tayo. Magkapangkahan lang tayo, nakakaintindihan tayo. So yan ang target natin ngayon. Nandiyan man si Umar, pero kulang yan. Mukhang si Rodrigo hindi masyado yung kapatid niya masyado interesado sa politika. Maghanap tayo dito ng isa pa. Meron talaga dito isang bright pa, dalawa, tatlo na moro. Next election, magpatakbo na tayo ng dalawang moro dyan sa 2nd and 3rd district. Hindi naman mahirap manalo eh. Kasi marami silang konsehal. Makasulit ka lang ng isang grupo o kagaya sa inyo, o lahat ng mga muro sa Davao magboto, eh makaroon tayo ng isa, dalawa. Yan ang paraan. So, huwag kayong maghiwalay-hiwalay. Total, wala naman tayong pinag-ano sa liderato. Gusto ninyo, inyo na. Kayo na ang magdala ng liderato sa Davao. Nandiyan si Omar. Hindi naman kaya, retired na ako. Akin lang, mag-alalay para naman yung taong original sa Davao, magkaroon naman ng kunting bunganga sa gobyerno. Dahan-dahan na tayo. So ngayon pa lang, medyo yan ang ipalakad na ninyo. Malapit ang eleksyon. Magpasok tayo ng dalawang moro sa 2nd district, pati isa sa 1st pati 3rd. At kung magsulit tayo, meron talaga tayong mga moro na konsehal. Balang araw, hindi na madali mag-akyat yan. Yung leader na yan, kung sino man yung bata na yan, na at least sabi ko makatikim ang syudad ng Davao ng isang moro. Hindi naman tayo mahirapan. Kaya wala man tayong away sa mga Bisaya. Tatay ko. Wala man tayong away sa mga Tagalog. Karamihan dito Cebuano speaking. Plus yung moro, lahat na Kalagan, kung sino-sino pa, Tausog, maka-elect tayo ng isa, dalawa, tatlo. Gusto ko makita na may isang, bago ako mamatay, bago ako umarap ni Orloco, gusto kong makita na maglamano sa isang moro na mayor. At sabihin ko ito, kung makita na kami, okay na sa Davao kasi may moro na mayor. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Yan ang ibig kong sabihin ang mayor ng syudad ng Davao. Ngayon, kung ayaw nilang tayong pagbigyan, gira-gira na lang. Basta ako nagsabi ako na kaya mga Kristiyanos, hindi natin pwedeng sulugin sa lahat ng panahon. Iikot natin sa mga major mga minorities bro, major tribes sa Davao. Si Elias
Dabawin yung pag-upo. Isang muro lang. Isang burong bright na matino na talagang dyan ka sa gitna. Ano ang tama? Dito tayong lahat. Kima Kristiyanos ka, kima bagugo ka, dito tayo sa tama. Walang lamangan, wala lahat. Equal para magana ang lakad ng ating katiliman. Ang lalapas ang problema kasi yung magpasok na yung favoritism. Kaya ibigay mo dito, ibigay mo rin dito, ibigay mo dito, ibigay. Tabla. Para maganda ang takbo ng ating sulat. So yan lang pinuntahan ko dito. Yan lang ang mensahe na gusto kong sabihin sa inyo. At makipag rindo sa aking mga kapatid na moro. Kumain na kayo? Busog na kayo. Tinatanong ko kasi si Omar kung yung pamasahe ng mga kapatid natin, bakit pumunta dito na lakas loob ng maglakad. Pag-uwi kaya sa Bunawan maglakad. Ikaw ay tulungan tayo. Bigyan mo naman yung pamasahe. Kung meron na bilhin ninyo kung bakit maiuwi ninyo sa mga bata. So, yun lang naman ang gusto kong iiwan sa inyo. Maligaya na ako sa panahon na binigay ninyo sa akin. At maraming salamat. Tuwag